Guam, nagturo siya ng ng history. Ang tatay. Oo, history ng Guam. Alam niya ang buong history ng Guam. Ano lang siya, volunteer, hindi siya, kinukuha nga siya na magturo doon, ayaw niya dahil hindi raw siya tatagal din, lagi nakatayo, lagi nakaupo. Anong year pinanganak ang tatay? Ha? Anong year? 1922 ata, kung 24. 1922 ata na. 22, parang nakita ko dun sa ano niya eh. Saka mabait ang tatay. Naku, pagkakasama namin niya, pupunta kami sa Kmart, mamimili kami, no? Mayroong sale. Siya hindi siya papasok. Ayaw niya, maginaw, malamig. Nakita mo doon sa upuan niya sa labas, ano? Oo. Pinagkakaguluhan na siya, puro hapon. Kakwento. Marunong pala ang tatay mag-Japan. Lalo sa English na no? Ha? Sa English ang tatay magaling. Sa English talaga. Ang major. Major niya. Si ano nga eh, si mami mo, major niya English eh. Pero magaling din si mami mo. Nagmana sa tatay si mami. Saka tuloy-tuloy ang pag-aaral niya, ang ginamit niya, yung educational benefit ng tatay. Hindi niya natapos eh, ang educational benefit. Tapos nagmana kay mami, alam mo kung sino. Dahil Sino? 6 na taon lang siya doon eh, dapat naging 8 taon siya, tapos niya yun. May natira pa siya, ginamit ni mami mo. Kinuha pa namin sa unit kung ilan yung nagamit niyang unit. Kaya nakuha ko. Nung makuha ko, kasama ko siya sa FEU. Tumatanggap ng educational benefit. Kaya doon siya nakapag-aral sa FEU. Tapos, nung nasa FEU naman siya, yung... Ayun lang, isa lang ang course niya, low lang. Ha? Yun lang ang course niya. Kaya tama siya. Hindi, marami siyang kinuha. Tapos, Commerce, tapos hindi siya nakatapos, nag-check siya ng graduation para magaling na siya makatapos. nang natapos niya yung sa FEU, pumasok siya ng cashier. Tapos, nung nagka-cashier na siya, nakita niya ito, Magaling ang tatay sa math. ha? Magaling sa math ang tatay. No? Tatay para magaling sa math. Magaling nga yung mag-board ng borpet ng kahoy. Ako pati, tinuturuan nun eh. Marunong sana ako. Nung nawala na. Hindi ko na. Yan. Kuboy. History, di ba? Favorite ng tatay. Ha? History. Well, sa history, magaling din. Wala atang hindi magaling sa tatay eh. Lalo sa botany. Mga halaman, alam niya. Kung bakit nagiging ganun. Kaya ang dami nang hinahayang sa tatay eh. Genius talaga, no? Ah. Ang tatay, no? Ang daming alam, no? At saka raw yun, nung nag-aaral pa, Mm. grade 1 hanggang, yun eh. Nag-aaral din nung araw, ang pag-aaral, hanggang grade 8. Tapos nung kami na hanggang grade 6 lang, first year na. Siya hindi. Pagdating niya ng grade 8, saka lang magbe-first year. Yun ang inabot niya. Nawala na yun. Ang humalili, grade 6. Pagdating ng grade 6, First year. first year. Yun ang sa aking inabot. Oo. Siya yung parang yung ngayon. Kaya nung nandito kami, may sakit na ang tatay. May nagmi-mission dito. Doon, nandun pa kami sa Parlaya nakatira.
Ngayon, parehong Amerikano. Ha? Nagpunta doon sa kapitbahay namin, may sinasabi raw, hindi nila maintindihan. Ngayon, sabi nung kapitbahay namin na matanda, alam ko si ano sabi nga si Mang Frank, mahusay magsalita yan ng English dahil nagtrabaho sa Olongapo. Sabi nga tawagin mo nga yun para maintindihan natin itong sinasabi ng mga Amerikano. Sabi ganyan. Ay may sakit na tatay noon. Ngayon, tinawag nga siya. Ngayon, nung tawagin siya. Sabi, naku, sabi gano'n. Nagmi-mission yan sabi ganyan ng tatay. Nagmi-mission yan, mga Amerikano yan. Yung mga Mormon, sabi niya. Ano ang sinasabi? Di yan tunggulo sa Diyos. Naku, pinagkaguluhan ng tatay. Galit pala ikaw mag-iis na Frank. So, totoo yun, Nay. Kay tatay sila nagpapatulong ng mga kunyari, bibili sila mga lupa. Oo. Para sa tawag din mo? Halimbawa yung lupa, may kaso. Yun. Lapit mo sa tatay. Hindi sa lupa, may Pero hindi siya makakadepensya dahil hindi siya tapos. Bawal. Mamumultahan siya. Kaya dinidiktahan lang niya yung mga tao. Ayun. Paano gagawin, no? Tinutulungan. Yung mga teacher ngayon, ang tatay ang nagtuturo dyan nung nag-aaral pa sila. Meron pa taga Malanga, taga Kapitangan, pumupunta sa amin. Yung mga teacher na yan, mga retired na ngayon. Yung teacher ni Eli, si Mauro. Yung mga Chesena, pagka merong English na hindi pa nila maalam kung anong ibig sabihin, sabihin yan, ay Milen, dalhin mo nga ito sa tatay mo, sabihin mo Tagalogin. Sabihin ganyan. Dala-dala naman yung Milen yung kuhan. Ngayon, dadalhin niya doon kay Sena. Pero nagtuturo na sa Sena noon. Paano pala napunta ang tatay sa pagiging sundalo? Ha? Ang tatay Paran, paano napunta sa pagiging sundalo? Nung nagtawagan ng magigera, tapos na siya ng high school. Ganun pala noon. Kung sino ang gusto, pwede. Sabi di pa ako nag-grade 1, tapos na siya ng high school mag-grade 1 naman ako 1942. Ang tatay naman nung 1940 ata tapos na, graduate na sa high school. Katapos nung nagpapasukan na, tapos ng gera, ginamit niya yung educational benefit niya dahil siya bisyag sa army. Yun ang ginamit niya, wala siyang bayad sa pagkuha ng loan. Kaya naka-6 na taon. Kulang pa siya ng unit. Dapat sana 8 taon yun noon. Tagal na. Yes, look. Kaya doon sa Perez, pagka may kaso yung mga kamag-anak niya o kapatid niya, dinedepensahan niya, hindi siya umaharap. Ang asawa ng Tia Elsa, nagkaroon ng kaso. Yung ninong pa namin sa kasal. Kaso doon niya. Dinimanda siya. Sabi, paano ba'y kaya ang kuya? Makukulong ata ako sa asunto. Bakit? Pinagdidiginan ako ni Tatang Sebio. Sabi nga niya. Dahil sabi, naambag ko daw siya ng baril. Sabi nga niya. Pulis siya Asawa ng Tia Elsa, no? Ngayon. Naku, yan lang pala. Dali ng katuwiran dyan. Hindi
pinagbunutak mo raw siya ng baril, yun ang kuha niya, may mga testigo siya. Pagpaparilin ko daw siya. Kaya matindi ang kaso ko, sabi nga niya na Tiwando. Sabi, punta kay ka sa bahay. Ay, ganun, tuturuan kita. Ngayon, sa hearing ninyo, kung sasabihin ng mga testigo niya na ikaw ay nagbunot ng baril, babarilin mo yung statal sigo, vice yun, vice mayor, babarilin daw niya. Ganito sabihin mo. Oo nga, ako ay may baril. Kaya binunot ko yung baril ko, aalisin ko, ibibigay ko sa polis. At baka nga mamaya magkainitan kami. Kaya binunot ko, ibibigay ko sa kanya. Ay, ganyan. Hindi ko ibabaril sa kanya. Ganun ang sabihin mo. Sabi ganyan na tatay. Eh, ayun nga, nangyari. Kaya raw binunot niya yung baril niya, Ibibigay sa pulis. ibibigay niya sa pulis. Eh, hindi pa raw, nung bunutin daw niya yung baril niya, eh wala pang pulis siyang pagbibigyan, kaya hawak niya, nakaganyan siya. Oo. Hindi naka-absorb to sa Ang galing ah. Hindi nakakulong. Ano binabayad sa kanya? Ha? Eh, nagdibati ata sila. Natalo yung... Ano binabayad kay tatay nun? Kay tatay Parang? Tapos yung... Anong binabayad sa kanya? Ano yung binabayad? Walang bayad? Hindi nga siya makadepensa dahil ano siya. Hindi, di ba nagtutumulong ang tatay? Ano binabayad sa kanya? Wala, hindi siya pinabayaran. Yung panag-iisip. Eh, kapatid niya yun eh. Kapatid niya naman. Eh, pag siya nakakulong ngayon, sino may hirapan? Eh, di ang tatay. Oo. Oh. Ang tiyo hindi, nakabaril. Pinina din, tapos nilagay din sa daw na mag-grip. Tio Eddie? Doon nga ako Pulis din ang tiyo Iying. Yung Meron naman lasing na nangahabol. Eh, may galas. Oh. Sino ba kapatid ng tatay? Ang tiyo Iying, Tapos? yung Siriaco, Tapos? tiyo Efren, tiyo Eres. tanda pa ni nanay. Sabi nila, kaya pala tinanggal. Ang tiyo Efren, tatay. Ang tiyo Iying. Mga patulog. Ang tiyo Elis. Tiyo Eddie. Ilan sila? 5? How many details? Ano yun, man? Tiyo Eddie pa. Si Eddie. Pasok ko ng power ko naman nilawin. Then, inalis ko sa Tapos 2 na lang nabubuhay na na. Ilan taon na si Tio Eddie? Tiyo Eddie. Oo. 1941 daw yan ay panganak eh. Baka mga ano pa lang yun? 80. March 1. Plus. Ilan taon na si Tio ma? 80 plus? bilang ENR Secretary. Ngayon, bakit? Sino ang nag-reject sa kanya? Kayo na pinanganak kayo ng 19 ano kayo? 35. 1935. 35. 35. 35. 1935. Di ano na nga talaga yung 19 na. 1935. 35 na. December 24. Kinabukasan Pasko. Kinabukasan Pasko birthday nyo. Oo.